Ephesians 5:25 to 26. Sabi po diyan, a husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave his life for it. He made the church holy by the power of his word, and he made it pure by washing it with water. Ayan, pinagpala po ng Panginoon yung kanyang mga salita. Sabi po yung pong topic po natin this month ay I love my dearest church. So nilagyan ko po siya ng title, Lead Us to His Glory. So marami na po tayong naririnig na mga salita ng Panginoon about the I love my dearest church. At alam ko na marami na po tayong alam patungkol po dito. Kaya noong nagpapalit si Ate Luz, inisip ko, wala ka ako kung handa. Pero salamat sa Panginoon dahil ako ay nagkaroon ng handa. Kani-kanina lang. At inisip ko, ano ba yung magandang i-ready pagpatungkol doon. Kasi sa dami na naman namin narinig ay parang wala ka na pwedeng i-ready. Pero biglang pinaisip sa akin ng Panginoon yung salitang glory. Ayan, yung pong glory ng Panginoon. So, kasi sa totoo lang po, mahirap gawin yung isang bagay. Even, nagagawa mo naman yung isang bagay na pinapagawa sa'yo ng Panginoon. Pero ang mahirap po, yung glory, yung pagsama ng Panginoon. Yung glory po niya ay sa atin. Yun yung mahirap. Kasi sa totoo lang, kaya naman natin gawin na mag-share ng Word of God. Kahit pa sabihin mahihiyain ka o kaya ay parang nahihiya ka na lapitan yung mga tao. Pero kaya mo pa rin yung gawin. Kaya mo ring magsalita. Lalo na yung mga matatagal na po. At kahit nakapikit ay kaya mong magsalita ng Word of God sa mga sinisel group mo. Diba? Hindi katulad nung first time ka na ginamit ng Panginoon na talagang aaralin mo pa yun at hindi ka makakapagsalita ng hindi mo inaaral at hindi ka nagre-ready ng maaga. Di po ba? Pero ngayon, kahit ngayon mo lang mabasa yung word na yan, pwede mo po yung sabihin. Di ba? Ganun, kaya mo yung gawin. Pero ang mahirap pong gawin ay yung glory ng Panginoon ay nasa iyo. So, maraming mga Kristiyano po nowadays na madali para sa kanila, lalo na may internet, may AI, di ba? Meron pong chat GPT, napakadaing natin pagkukunan ng mga pwede po nating sabihin. Madali lang yan, kahit sabihin pa ng iba na mahirap gumawa nito. Pero pag binasa mo po yan, makakapagsalita ka, lalo at sanay ka. Pero ang pinakamahirap po ay yung ginagawa mo yung isang bagay na kasama po yung Panginoon. So, yun yung mahirap. Kasi kahit makuha mo pa, lagi kong sinasabi, kahit ikaw pa yung pinakamatalino na tao, kahit ikaw yung outstanding, nakuha mo yung lahat ng medal, ayan, mga graduation ngayon, ikaw yung pinakamatalinong tao, pero kung hindi mo kasama yung Panginoon sa lahat ng gagawin mo, wala rin yung lahat ng iyon. Kaya yun yung naisip ko, yun yung inilagay sa akin ng Panginoon kanina, na I love my dearest church, lead us to His glory. So, kailangan po natin yung kapangyarihan ng Panginoon, yung glory ng Panginoon, para mas magawa po natin ngayon. Kasi po sa totoo lang, kahit po magawa mo po yung mga inuutos, lalo na ngayon, ang dami pong nating dapat asikasuhin kasi meron po tayong conquest. Magagawa mo naman yan, pero kung wala yung glory ng Panginoon, darating ka sa point na mananawa ka na gawin niyang pinapagawa sa'yo na yan. Darating yung point na mapsipag ka sa una, pero habang tumatagal, yung mga pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon, mapapabayaan mo kasi wala yung glory ng Panginoon. Kaya yun po yung naisip ko na topic today. At sabi po diyan sa verse na binasa po natin, sa Ephesians 5:25 to 26, a husband should love his wife as much as Christ loved the church and gave his life for it. So sinasabi po diyan, inuutusan ng Panginoon yung mag-asawa, si lalaki, na mahalin po yung asawa niya katulad o gaya ng pag-ibig ng Diyos sa church. Di po ba yung pag-ibig ng Panginoon sa church ay sinasabi po niya doon sa mag-asawa na ganun po yung pagmamahal na gawin nila sa isa't isa. So ano po ba yung, bakit inalintulad po doon yung sinasabi o pinapayo sa aklat po na iyan, na sulat po ni Pablo para sa mag-asawa? Kasi sabi po,
ang pagmamahal daw po, ang pag-ibig ng Diyos sa iglesia ay may sakripisyo, tapat at walang kondisyon. 'Di ba ganun po yung pagmamahal ng Panginoon sa church, sa bawat isa po sa atin. Dahil yung pagmamahal na iyon ng Panginoon ay may kasamang sakripisyo, kasi yung sacrifice doon ay yung bumaba siya sa lupa, inalay yung buhay niya para sa atin. 'Di ba yun yung sacrifice? Tapat ba yung pwede naman sanang hindi gawin ng Panginoon yung bagay na yun. Pwede namang sabihin ng Panginoon na hindi niya gagawin yun. O kaya hindi siya maging tapat dun sa sinabi niya. Di ba? Pwede naman yun. Pero ang ginawa ng Panginoon ay naging faithful po siya. Sinabi niya, ginawa po niya. At higit sa lahat, walang kondisyon. Hindi siya nagbigay ng kondisyon na, o sige, gagawin ko yung bagay na ito. Pero pero ito yung kapalit, di ba? Parang ganoon. Katulad ng mga nangyayari ngayon, kapag ginawa ng humingi ng pabor sa iyo, so may kapalit po yun. Pero yung Panginoon, walang ganon. So, ganon yung pag-ibig niya sa church. Kaya po sinasabi niya doon sa pamilya or doon sa mag-asawa na mahalin mo yung pamilya mo, mahalin mo yung asawa mong babae o asawa mong lalaki, mahalin mo yung anak mo, katulad ng pagmamahal ko sa church. So, kaya po diyan ipinapakita yung pagmamahal ng Panginoon sa atin, ay sa pagmamahal ng Panginoon doon sa tao at sa church. Sa atin, tayo na nandoon sa church, yung pagmamahal po sa atin ng Panginoon. Sabi ko nga kanina, mahirap magmahal kapag po hindi ka ililid nito ng kapangyarihan ng Panginoon. So, madali yun. Ang pagmamahal na walang glory ng Panginoon, walang pagsama ng Panginoon, madali pong nawawala. Pero kapag ang pagmamahal na iyan ay nililid ng Panginoon, iyan po yung nagtatagal. Sabi po dito, meron akong 3 inihanda about sa lead us to His glory. Number 1 po, loving the church means loving one another. So, yung lead us to His glory, meron po siyang loving one another. Sabi po sa 1 Peter 1:22, you obeyed the truth and your souls were made pure. Now you merely love each other, but you must keep on loving with all your heart. So sabi po, loving the church mean loving one another. Sabi po, ang pagmamahal daw po sa church ay nagkakaroon ng pagmamahal sa isa't isa. So madaling sabihin na mahal mo yung isang tao, pero yung ipakita mo yung pagmamahal mo, yun yung mahirap. 'Di ba? Sasabihin mo sa iba, sabihin mo sa tao, I love you. O, madali mong sabihin, pero po yung ipakita mo yung pagmamahal mo, parang mahirap po yung gawin. 'Di ba? Kaya sinasabi po diyan sa 1 Peter, you obeyed. So isa sa magagawa mo raw po para maipakita mo yung pagmamahal mo, dapat you obey the truth. Marunong ka raw pong sumunod sa katotohanan. So yung pagsunod ay nagpapakita ng pagmamahal. Kasi kapag di ka nagmamahal, mahirap pong sumunod. Kahit sa tao. Kapag yung tao, wala kang, di mo mahal, hindi ka nagbibigay sa kanya ng trust, so mahirap po siyang sundin. Lalo kung meron kang issue dun sa tao na yun, mahirap pong magbigay ng pagsunod. Pero sa kabila ng mga issue mo sa kanya, pero may pagmamahal ka na galing sa Panginoon, madali para sa iyo na sumunod. So kaya po sinasabi diyan, loving one another. So kailangan mong sumunod. Mahalin mo yung tao, lalo na yung mga tao na hindi kaibig-ibig sa iyo. Sabi ko nga, madaling mahalin yung mga tao na mahal mo. Family mo, madali yang mahalin kasi family mo yan. Paano yung ibang tao? Katulad niya, magko-conquest tayo. Di naman natin kaano-ano yung mga yan. Pero pag lalaanan natin ng time, di ba, magbibigay po tayo ng time sa kanila. So, iyon, kapag wala kang pagmamahal sa Panginoon, pwede ka namang sumunod sa leader natin. Susundin mo siya kasi yun yung sinabi niya. Pero hanggang ilang araw, hanggang ilang linggo, hanggang ilang buwan. Kasi yung totoo, wala kang love sa tao na iyon. O wala kang pagmamahal sa Panginoon. Kaya hindi mo magawa yung bagay po na iyon. So, kailangan po nating sumunod para maipakita natin yung pagmamahal natin. Sabi pa dyan sa verse, soul were made pure. O, para daw po ikaw ay magawa mo yung pagmamahal na yun, kailangan pure ka. Yung soul mo, pure yan, malinis sa harapan ng Panginoon. Kung may mga bagay kang nagagawa, iniisip kasi natin, hindi naman ako nakakagawa ng kasalanan. Kasi,
ako na may naglilingkod na sa Panginoon. Pero may mga time yung maliit na kasalanan, nagiging balakid po para tayo ay hindi maipakita yung pagmamahal natin sa Panginoon. So, kung bakit hindi ka malid ng Panginoon sa glory niya, kasi yung maliit na kasalanan na yun, pwedeng may damdamin ka sa isang tao na para bang kahit naririnig mo na dapat mapagmahal ka sa tao na yun, magpatawad ka, pero parang may something ka pa doon, o pwedeng yun maging hadlang. Kasi sabi doon sa salita ng Panginoon, bago ka raw po pumunta sa gawain ng Panginoon, o bago ka raw humarap sa Panginoon, dapat ikaw muna ay magpatawa. Diba? Nakalagay po yan sa Matthew. So, yun lang, maliit lang yun, parang hindi mo masyadong napapansin. Tapos yung may mga issues ka sa sarili mo, na iniisip mo na, okay, napatawad ko na naman sila, pero kapag kinapa mo yung puso mo, nandoon, di ba, maliliit na bagay na hindi mo napapansin, yung pala yung nagiging dahilan bakit di ka nagiging pure. Ayan, kaya yung mailid ka ng Panginoon dun sa glory niya para mahalin mo yung church, di mo po magawa kasi hindi ka pa ganun ka pure. So minsan, tumatagal po tayo sa paglilingkod natin sa Panginoon, pero hindi natin napapansin yung sarili natin. Hindi na tayo katulad ng dati. Minsan po ba naisip ninyo yung first time yung nakakilala sa Panginoon, kung gaano mo kamahal yung Panginoon nung first time na nakilala mo siya? Kung papansinin nyo po yan, kung mahilig po kayong mag-observe, hindi lang sa ibang tao, kasi yung ibang tao mahilig mag-observe sa iba. Pero ikaw minsan, i-observe mo yung sarili mo. Observe mo yung sarili mo. I-compare mo yung ikaw nung una kang nakakilala versus ngayon na matagal ka nang nakakilala. So, malaki yung pagkakaiba niyan. Kasi pag matagal ka na, familiar ka na, kaya mo nang gumalaw na hindi nahahalata ng iba. Pero nung bago ka, di ba, ganun ka ka-eager, ganun ka kasabik, ganun ka lagi nag-iintay dun sa salita ng Panginoon na makuha mo, at ganun mo ipinapakita yung pagsunod mo po sa Kanya. So kaya malaki yung pagkakaiba niyan, at minsan hindi mo napapansin, hindi ka na pala pure. Pero inisip mo, sumusunod naman ako, umaatin ako lagi. Ginagawa ko naman, malapit pa nga ako sa mga lingkod ng Panginoon eh. Ito pa nga yung ginagawa ko. Pero meron pala sa puso mo na hindi pure, na minsan nagiging daan or nagiging dahilan yun kung bakit hindi magawa mo ilid ng glory ng Panginoon. Kaya minsan kapag ikaw ay gumagawa, parang pakiramdam mo ay malayo sa'yo yung Panginoon at parang hindi mo siya kasama. Parang ang layo-layo sa'yo ng Lord. Kasi po, meron sa buhay mo na hindi mo pa po nasusuko sa Lord. At iniisip mo na ginagawa mo naman yung mga bagay na ito. Pero, meron pong bagay sa iyo na mali. Naalala ko po tuloy yung kwento ng Pastor Ruel din atayo. Sabi po dun sa kwento niya, meron daw pong isang may-ari ng bahay. Tapos yung may-ari ng bahay daw po na yun, ibinenta yung bahay niya. So, ibinenta. Syempre, pag binenta po niya, lahat yun, wala siyang iiwan, kukunin niya lahat. Pero may isang bagay dun po pala sa bahay niya na hindi niya naibenta. Yun daw po ay yung isang lugar na kung saan ay may pako na kung saan ay sinasabitan ng kung ano-ano. So yun yung pala yung hindi nakasama doon sa binenta niya. Kaya po yung nakakuha ng bagong bahay, so ginagamit niya. Tapos nagtataka siya, bakit yung may-ari, laging may nilalagay doon sa may gilid. Tapos nakita niya, meron po palang nakasabit na basura. Doon laging nakalagay doon sa, may pako siya, tapos na laging nakasabit na basura. Tapos naisinita niya, bakit ba binili ko na yung bahay na to, ay naglalagay ka pa ng gamit mo diyan? Tapos ay sabi niya, yung bahay ko lang binili mo, pero itong part na to, hindi ko to binili. Ay, hindi ko to pinabayaran sa iyo. So, kaya akin pa rin to. So, minsan ganun po tayo, di ba? Inisip natin, ibinigay na natin yung buhay natin sa Panginoon, pero minsan nagtitira pa pala tayo para sa kaaway. At minsan, yung kaaway, nagsasabit po ng kung ano-anong bagay na mababaho sa buhay natin. So, kaya yan, minsan tingnan po natin yung sarili po natin. Minsan, wag lang natin tingnan yung ibang tao. Kasi sa totoo lang, mas nakikita natin yung iba kesa sa sarili po natin. Minsan, tingnan mo rin yung sarili mo, wag lang yung iba. At yun yung nagiging hadlang kung bakit hindi ka nagiging pure sa harapan ng Panginoon. So, mahirap po tayong ilid niyan sa glory ng Lord. So, number 3, dun pa rin sa verse, sa 1 Peter 1:22, you sincerely love each other. Yun. Sincere po ba tayo pag nagpapakita tayo ng love sa isa't isa?
Hindi lamang po sa ka-network natin, kasi yung mga ka-network natin, madali nating sabihin. At maging makita ng sincerity dyan. Paano kung sa ibang ibang network, hindi mo ka-network, diba? Napapakita mo pa rin ba yung sincerity mo diyan? Diba kailangan po yung pinapakita mo sa isang tao, totoo. Kasi sa totoo lang, marami na pong tao ngayon na lalo ni mga unbeliever, na mabait pagkaharap ka, pero pag nakatalikod ka, plastic, diba? Sila yun. Pero ikaw na Kristiyano, dapat di ka po ganun. So, kung ano yung pinapakita mo po sa iba, yun. Wag po tayo yung, alam mo yun, yung backfighter. Yung pag nakatalikod yung kapatid mo, tapos nakangiti ka, pinag-uusap kayo, pero pag talikod niya, kung ano-ano pala yung sinasabi mo. So, hindi po sincere yun. So, ang susoong sincere, kaya mo pong sabihin dun sa tao na yun kung meron kang issue sa kanya. Kaya mo po siyang kausapin, sabihin, pwede ba kitang makausap, pwede ba kitang sabihan, meron lang akong bagay na napapansin sa'yo. O kaya, pag di mo kayang sabihin, pumunta ka sa leader natin at sabihin mo, meron akong issue sa isa na pwede kaya na kausapin mo siya para sa akin, para magkaroon kami at masabi ko. Di ba yun ganun? Yung hindi mo siya iba-backfight para isiraan siya sa iba. May mga tao po kasing ganun, yung kahit Kristiyano na, at nakakalungkot yun. Sa ano namin sa school, okay lang kasi unbeliever sila eh. Pero mahirap pa din yung may kasamang ganun. Yung tawa ka ng tawa, magkakasama kayo dun sa school, tawanan kayo, ganyan. Friendly kayo. Pero pag talikod mo pala, so sinisiraan ka. So yun, pag sa school, sa trabaho, parang pag unbeliever, okay lang, kahit mahirap, di ba? Pero pag Kristiyano ka, tapos ganun ka pa rin, di ba parang, wait lang, di ba parang hindi makita sa'yo yung pagiging Kristiyano mo. So, kaya po tayo, pag-aralan natin yun, lalo na kung nasa network natin yan. Kasi tayo, magkakaiba po tayo ng ugali. At minsan po talaga, mag-a-adjust po yung isa't isa sa ugali ng isa. At may mga time po na, kung matagal ka na po doon sa paglilingkod mo, tapos ikaw, yung nagiging problema doon sa network mo, dapat medyo magpreno ka po doon. Diba? Pag napapansin mo po sa sarili mo na ikaw na yung nagiging problem doon sa loob ng network. Example, doon tayo sa network natin kasi mahirap pag-usapan yung iba, wala po sila dito. Diba? Doon na lang po tayo. Diba? Pagka nasa loob ka ng network mo, dahil magkakaiba po ng ugali yan. Yung ugali mo, hindi ugali niya. Yung isa, mahina lang yung boses. Ikaw, malakas yung boses mo. Tapos sila pala sa pamilya nila, sanay sila ng mga mahinahon. Pero ikaw, pag ikaw nagsalita, ang lakas ang bunga, sumisigaw ka. Yung ano sa'yo, yung ano tawag dito, yung pakikipag-usap mo na mahinahon ay parang pasigaw na sa katabi mo. Di ba parang, ano ba to? Ba't ganito yung boses nito? Di ba parang, hindi mo siya agad pwedeng husgahan na, lakas ng bunga nga nun, ganito yung ano nun. Parang tingnan mo, ganun kasi sila sa family nila. Pero ikaw din naman mismo, tingnan mo din yung paligid mo, baka naman naaano na sa'yo yung ibang tao, di ba? Parang pag-aralan mo. So, ganun po yung pagiging sincere, yung love mo sa isa't isa. Kaya mo siyang unawain, at ikaw din naman, kaya mo ring tanggapin kung may mga bagay na sinasabi po sa iyo. Sincere ka po kasi, pinapakita mo yung sincere mo. Huwag tayong tumulad sa mga ibang tao na mga unbeliever na ipapamuhay natin ganun. Lagi nating tandaan, tayo po ay Kristiyano na matagal. So, dapat iba tayong mag-isip sa kanila. So, kahit na sila, ganun po sila, pero ikaw, iba ka. Lalo na dun sa gawain ng Panginoon at lalo na dun sa mga kasama mo. Kaya yan po yung isa, para daw po magawa mo yung pagmamahal na yun at malid ka ng Panginoon sa glory niya, dapat daw po sincere ka na magmahal sa iba. So, sincere, walang halong kaplastikan, di ba? Sincere ka yan, maipapakita mo po yung pagmamahal mo. At pang-apat, you must keep on loving with we must keep on loving with your heart. Yan, merong pagmamahal na hanggang bibig lang, may pagmamahal na fake, pero yung galing sa puso, yun po yung totoong pagmamahal. 'Di ba? Galing sa puso, hindi galing sa bibig. Kasi nga yung salitang I love you, lalo na sa mga kabataan, parang nagagasgas yan sa kanila eh. Oh, mahal kita, I love you, ganun. Parang madali para sa kanila na bituan yung pagmamahal na, yung salita na yun. Pero pagdating po sa Panginoon, dapat po ito ay galing sa iyong puso. So, galing po iyan sa puso mo. Kaya sabi, I love the church means
loving one another. So, mahalin po natin yung ating mga kapwa at higit sa lahat, yung mga tao na wala pa sa Panginoon. So, magmahal po tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan ng mga tao na wala pang kaligtasan. At higit sa lahat, yung mga kasama po natin. Kung sino man po yung mga kasama natin sa church na iyan, ay mahalin natin, lalo na sa network po. Unahin po natin sa network natin. Dapat po kasi una sa loob, kapag po natapos sa loob, tsaka pa lang po sa labas. Sabi, hindi mo magagawang magmahal sa labas kung sa loob hindi ka marunong magmahal. Kaya dapat inuuna po ang loob. Inuuna ang network po natin. Kaya dyan po sa network natin, dyan po natin ipakita yung sincere love natin. Hindi, ang sincere love, di lang naman po yan sa pagbibigay. Kahit po minsan sa payo, sa pagtulong, hindi lang sa financial. Maraming bagay para maipakita mo yung pagmamahal mo dun sa loob. Pwedeng nakikita mo po yung kapatid mo na medyo may maraming napapansin sa kanya. So, pwede mo po yung lalo't malapit ka. Ayan, malapit ka doon or kung gusto mo padaan sa leader. Ganun yung nagmamahal eh. Hindi po hinahayaan na mapariwara yung tao. Yung bang alam mo na ganun na yung ugali niya, nakikita mo na yung puwing niya. Tapos hahayaan mo pa po siya. Di ba yung kunyari may muta. Alam mo patong-patong na yung muta niya. Tapos di mo pa sinasabi, di ba? Kasi nga, nahihiya kang sabihin, baka mapahiya. Pero di ba parang mas nakakahiya kung maraming tao yung nakakakita. Nagiging katawa-tawa po siya. Parang ganun din po sa atin. Di ba? Pag nakikita mo na medyo hindi okay, mas mahal mo yung tao na yan pag kaya mo pong i-share o sabihin po sa kanya yung mga bagay para mabago po niya. At sabi ko nga, kung hindi mo po kaya sabihin, meron naman po tayong leader na pwede po. Kaya yung ginawa po dati ni Do, nagsulatan tayo. Maganda po yun. Magandang bagay po para ma-share natin. Bagamat ang suggestion ko po kasi, alaman tuloy na ako yung nag-suggest. Ang suggestion ko po kasi ay mas maganda sana kung anuhan. Pero ang naisip po niya, dahil siguro nakita niya na baka hindi pa naman tayo lahat ay willing na tumanggap, kaya yun po yung naisip niya. Pero maganda din naman po yun. Mas maganda nga lang yung tao mismo yung magsasabi sa'yo, hindi pa sulat. Kasi yun ang mas mayroong thrill. Kasi kaya ko na ba? Lalo na yung mga mararamdamin pagka ganun. Ako po kasi nasanay sa ganun. Kasi po nung natatandaan ko dati, nung nag-uumpisa po ako na mag-aral ng Word of God, nung yung mag-preach, nung may nagsanay po sa aming isang pastor, di pa siya pastor noon, tapos ngayon pastor na siya, meron kaming comment, yung tatayo ka sa harapan, tapos kokomentan ka ng mga negative. Yun, ganun po kami dati. Kaya siguro nasanay ako doon, kaya hindi ko naman akalain na magiging teacher ako. At ganun po kami ginagawa sa mga teacher. Magde-demo po kami. Tapos tatayo kami sa harapan, sasabihin po yung mga comment. O kaya, yayain po kami sa office, tapos nakaikot po kami. Doon sasabihin yung mga negative and positive namin. Sabi ko, kaya pala ako, dati pa ay na-train na ako sa ganito. Kasi darating ako sa point na magiging ganito din pala ako. Kaya hindi po nasasayang ngayon. Kaya kayo, kung gusto nyo pong kung meron pang time kayo na takot kayo sa mga negative, ay i-ano po natin yan, i-develop natin. Kasi hindi natin alam sa mga susunod na panahon ng buhay natin. Baka pag di po tayo na-prepare sa ganyan, ay mas masakit pa yung ma-experience natin sa iba. Ayan, kasi lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay may pagkagamit ng Panginoon. So, yun po. Medyo mahaba na po ako, siguro puputulin ko na. May mga kasunod pa po yan, hindi ko na po itutuloy. Basta yun lang po, ang sabi po doon ay lagi po nating i-aim sa Panginoon na ang pagmamahal po sa gawain ng Panginoon ay ang pagmamahal sa church po ay nagli-lead po sa glory ng Lord. Huwag po nating kakalimutan na lagi po tayong yung lahat ng pagkagamit ng Panginoon, lagi nating i-aim na i-lead tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Yung laging may pagsama ng Lord. Kung saan ka man yan gamitin, lalo na ngayong conquest na to, yun yung pinakamasarap po na lagi mong kasama yung Panginoon. Kasi pag kasama mo yung Panginoon, yan po yung merong victory. May pagtatagumpay kasi kasama natin yung Lord. Parang si Moses, hindi po siya pumayag na hindi kasama yung Panginoon. Ganon din tayo, lagi tayong hindi papayag pag hindi natin kasama yung Panginoon. Sige po, tayo po ay yumuko at